Mga kababayan, ngayong araw po ng linggo, September 21 na po, 2025, banta ng Super Typhoon Nando, mabilis na nagbabago ang pagkilos at inaasahang magiging isang ganap na Super Typhoon sa loob lamang ng ilang mga oras. Pag-uusapan at alamin natin yung mga lugar na posibleng madaanan nito at yung mga lugar na posibleng itaas ang signal number 1 hanggang signal number 5 bilang isang Super Typhoon category. Pero bago natin ipagpatuloy, kaibigan, kabayan, kapatid, hiling muna ako ng isang like lang para tumaas ho yung engagement natin, yung ibang mga kababayan natin, mapanood po at mapakinggan yung update natin sa lagay ho ng ating panahon. So unahin na muna natin ang mabilisan. Ito pong tinatawag natin na track and intensity forecast. Napaka-importante po nito. So kung titignan ho ninyo, ilang oras po simula ngayon ay magiging isang ganap na Super Typhoon category or isang ganap na Super Typhoon Nando etong bagyo na ating minomonitor. So kailan nga ba? Pagdating po ng September 22, alas 2 po ng madaling araw, bali eto ho Monday, isang ganap na Super Typhoon category. Magiging isang Super Typhoon pa rin siya o Super Typhoon pa rin siya pagdating pa rin ng hapon ng Monday. Hanggang sa Tuesday po ng madaling araw, Super Typhoon pa rin siya. So habang nasa Super Typhoon category, ito pong si Bagyong Nando, dadaanan niya pong malaking bahagi ng extreme northern Luzon. So yung mga lugar na yan, binanggit ko na nakaraan, pero uulitin ko po sa ating mga kababayan. Ang mga lugar po na nasasakupan po ng extreme northern Luzon, kasama po dyan ang Batanes, ang Babuyan Islands, ang Ilocos Norte, Cagayan at ang Apayao. Pero posibleng maibaba pa yan mas dumami yung mga lugar na maapektuhan. Dahil kung makikita nyo sa sirkulasyon o yung tinatawag natin na extension ng kanyang hangin masyado hong malawak. Malaki ang tsansa na maapektuhan nito ang ilang bahagi ng Eastern Visayas kung mas bababa pa ito nga pong kanyang direksyon o yung area of probability niya o yung parang apa na yan na tinatawag ho natin. Sa kasalukuyan ho, na-update natin, na alamin natin ngayon yung mga lugar na dadaanan po nitong si Bagyong Nando. So inaasahan po ngayong pong linggo, alas 2 ng madaling araw, kanina ho, 665 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan ho ang lugar niya. So isang ganap pa rin na typhoon category, 155 kilometers per hour ang lakas ng hangin, pa northwest ang kilos, medyo mabagal lamang, 10 kilometers per hour. So mananamnam ng ilang bahagi ng Luzon yung lakas ng bagyo o Super Typhoon Nando. And hopefully po talaga ipag-pray natin na magbago pa yung kilos niya at medyo tumaas, higupin ng high pressure na hangin sa taas. Pwedeng mangyari yon. So mamaya alamin natin. At pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, ngayong araw din po ng linggo, 525 kilometers naman is of Apari, Cagayan ang magiging direction ho niya o lugar niya, lokasyon niya. 165 kilometers, isang ganap pa rin na typhoon category. So, makinig hong mabuti ay mga lugar na binabangkit ko. Sobrang napaka-importante po. At pagdating naman po, ito yung sinasabi natin, September 22, ito ho Monday na, At meron naman siyang lokasyon na 360 kilometers east of Calayan, Cagayan, or 340 kilometers east of southeast of Basco, Batanes. Isang ganap na Super Typhoon category na may lakas ng hangin na 185 kilometers per hour. Pero ang Super Typhoon natin ay pumapalo o nagre-range yung lakas ng hangin from 220 to 240 kilometers per hour. Pataas pa yan ang Super Typhoon. At kung ito ay nasa 185, posibleng mas tumaas pa ito kapag mas tumagal pa siya sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng again din, September 22 pa rin, Lunes pa rin, alas 2 ng hapon, ay 135 kilometers east of northeast of Calayan, Cagayan pa rin po siya, or 120 kilometers southeast of Basco, Batanes. Mas lumakas. From 185, naging 195 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin. Isang ganap pa rin po na Super Typhoon category. So kailan ba lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility? Ito pong si Bagyong Nando. Inaasahan ho pagdating po ng araw ng Martes hanggang Miyerkules, September 23 hanggang 24, ito ilalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Dadaanan niya po ang west of Basco, Batanes, na magiging isang typhoon category siya hanggang pahina na po ng pahinayan. Pero bago mangyari yon, pinaghahanda po ngayon ang malaking bahagi ho ng ating bansa. Itinaas na rin po ang wind signal number 1 bilang paghahanda
sa ilang lugar po ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Ilocos Sur, Abra, kasama po ang Kalinga, Mountain Province, Isabela, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, at Aurora. So yung mga lugar na yan sobrang maghanda sa mga posibilidad na bantan ng malawakan at malalakas po na mga pag-uulan. So kaibigan kabayan, ipapakita ko sa inyo yung pinaka live weather radar natin na kung saan makikita nyo mabuti kung paano kumikilos ng mabilisan o malawak. Ito nga pong si Super Typhoon Nando. Sa ngayon, ito makikita nyo naman. Kung napapansin nyo, yung sirkulasyon ng hangin na yan, tinatawag ho natin yan na spiral clouds, yung umiikot po na yan. Yan po yung nagbibigay ng malawakang epekto sa ilang bahagi ng ating bansa. At kung makikita nyo naman, dadaanan niya talaga ang area ng Basco Batanes, Babuyan Islands, Extreme Northern Luzon ho yan. Dahil sa lawak or ikot ng sirkulasyon ng hangin niya, posibleng mas bumaba pa ito kung hindi siya hihigupin ng high pressure sa taas. So kung titignan natin, wala pong high pressure sa taas ng hangin. So yung tendency nito, talagang yung area of probability niya, ito ho, yung apa ho na yan, yung sinusundan niya na yan, yung padireksyon na yan, posibleng hindi na ho yan magbago. So maging handa yung mga lugar na madadaanan nito, no? Pero hindi pa rin ligtas, no? Take note, ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao sa trap or extension po ng hangin, ito nga pong si Super Typhoon Nando. Dahil po sa banta nito nga pong si Super Typhoon Nando, ay meron po tayong inaasahan ngayong hapon po, September 21. Ito, makinig ho kayo, na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Cagayan at sa Batanes, no? Kahit hindi pa direktang tumatama yung sentro at mata nito, yung hangin naman niya ang nagbibigay po ng pag-uulan. At pagdating naman po ng kinabukasan ng hapon hanggang sa Martes ho, no? Meron tayong inaasahan na 200 mm na dami ng ulan sa Ilocos Norte, Apayao, Batanes pa rin po at Cagayan. Yung mga lugar na yan, grabe po, bugbog na bugbog talaga sa lakas po ng mga bagyo. Pero alam nyo, no, dapat yung mga lugar na apektado dyan, lumikas na ho hanggat may pagkakataon pa. Huwag na nating hintayin na maramdaman muna yung lakas ng hangin o lakas ng bagyong Nando, saka po tayo aalis. So inaasahan din po natin, mga kaibigan, makinig po ulit, ang 100 to 200 mm sa dami ng ulan, pagdating po yan ng Lunes ng hapon sa Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Mountain Province, Benguet at La Union. 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan din dito po sa Isabela, Pangasinan, Ifugao, Tarlac, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. Yung mga lugar na yan, mga kaibigan, mag-ingat sa banta ng posibleng pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. So hindi rin po ligtas, no, ang ilang bahagi po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Batanes, Abra, La Union, Benguet, no, yung mga lugar na yan sa mga susunod na mga araw. Sa mga susunod na mga araw, pagdating po ng Martes, Miyerkules hanggang sa Huwebes, bababa naman from 50 to 100 mm ang dami ng pag-uulan na mararanasan. Bukod dyan, patuloy pong lumalakas ang epekto ng habagat or southwest monsoon dahil sa hangin nitong si Super Typhoon Nando. So dahil po sa habagat, meron pa tayong inaasahan na pag-uulan. Ngayong hapon po, meron tayong moderate to heavy rains na meron 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan pa rin po sa Zambales, sa Bataan, sa Cavite, Batangas ho at Occidental Mindoro. Kasama na din ang Romblon, Antique at Palawan. Pagdating naman po ng Monday, ay meron po tayong inaasahan na moderate to heavy rains na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan pa rin po sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Romblon, Antique at Palawan. Yung mga lugar na yan talaga sobra hong naapektuhan sa ngayon. So ngayon mga kaibigan, babalikan natin ito nga pong si Super Typhoon Nando at kung papaano natin ito mapaghahandaan. Pero bago yan, meron pa rin tayong forecast weather condition para mas mapaghandaan natin. Dahil pa rin po sa banta ng bagyong Nando, ulitin ko para hindi kayo nahihirapan, para hindi kayo nalilito. Ang weather condition, lagay ng ating panahon para yung mga kababayan natin, huwag mo lang pumalaot. Lagi ho ako nagbibigay ng paalala. Weather condition natin ngayong araw ng linggo ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Dahil po yan kay Typhoon Nando na magiging super typhoon na. Apektado dyan ng Cagayan Valley, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, ang Central Luzon, yan, mga lugar na yan, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Possible impact po nito ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. So dito naman tayo sa malaking bahagi ho ng Metro Manila, sa Visayas,
sa Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at the rest po ng Bicol Region, kasama na rin ang ilang bahagi ng Calabarzon. Ang weather condition po sa mga lugar na aking binanggit na yan, patuloy po ang cloudy skies hanggang sa Martes ho yan. Asahan natin with scattered rains and thunderstorms. Yung kalat-kalat na pag-ulan na sinasama ng mga pagkulog at pagkidlat dahil po yan sa habagat or southwest monsoon. Yung habagat, kung makikita nyo, yung kaibahan ng sirkulasyon ng hangin ng habagat, kung ikukumpara natin sa lakas ng pressure ng hangin, itong si Super Typhoon Nando ay sobra po ng pagkakaiba. Pero yung ganitong lakas ng hangin, kagaya dito sa habagat, ay grabe na magpaulan na merong 50 to 100 mm sa dami ng ulan. How much more ito pong si Bagyong Nando. Bukod sa lakas ng hangin ito, na aabot po sa 240 kilometers per hour dahil magiging super typhoon po siya, sinasamahan pa yan ng malalakas na bugso ng mga pag-uulan. Ang ilang bahagi ho ng ating bansa, no, dyan po sa Luzon, sa Visayas at Mindanao, hindi din ligtas sa banta ng mga localized thunderstorm. Bansang hapon ho hanggang sa gabi, and usually nagpapaulan yan ng isang bugso ang malalakas at tumatagal ng isa hanggang sa 2 oras. So kahit sabihin natin na meron po tayong super typhoon na minomonitor, may habagat at meron pang mga localized thunderstorm, maging alerto pa rin po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Ngayon, dito na tayo sa sinasabi natin na 2 senaryo. Unang-una, meron tayong tinatawag dito na landfall scenario. Yung direktang pagtama o paglandfall itong si Bagyong Nando po dito sa kalupaan po ng extreme Northern Luzon. Uulitin ko, yung mga lugar po na apektado sa extreme Northern Luzon, kasama dyan ng Batanes, ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Cagayan, at Apayao. Yan ho, direktang dadaanan po yan itong si Super Typhoon Nando at hindi po talaga magbabago yung direksyon niya. Dahil kung makikita nyo, halos malapit na, ilang oras simula ngayon, ilang oras na lang ang binibilang natin, magiging Super Typhoon category na itong si Nando. At yan po ang delikado talaga sa ngayon. Pero kung ito'y maaagapan naman natin, kung tayo makakapaghanda, so ano ba, yung mga nakatira dyan sa tatamaan ng signal number 1 hanggang signal number 5 ay lumikas na hanggat kaya pa. Yung pangalawang senaryo natin, medyo maliit lamang yung porsyento na magbago, no, or mangyari, yung tumaas pa. Ito nga po tinatawag natin na direction niya or yung area of probability, yung apa na yan, yung sinusundan na yan, yan po yung area of probability na kapag may malakas na hangin sa taas or may high pressure, tinataas yan at nalilimitahan yung mga lugar na maaapektuhan ng direkta nito nga pong si Bagyong Nando. Pero ngayon, kung titignan natin, walang high pressure na hahatak sa kanya dahil sa sobrang lakas itong bagyo na ito, yung mga mahihinang pressure ng hangin sa taas, hinigop niya po lahat. Kahit nga yung hangin ng habagat ay hinihigop niya din, kaya ang habagat ay lumalakas po sa ngayon. Pero ang kagandahan lamang po dito, kahit papaano ay mapalad pa rin po tayo kahit may super typhoon. Yung ganun po kasi talaga, no? Hindi ito direktang tumama dyan sa Eastern Visayas, Bicol Region at direktang tatamaan po, no, ang ilang bahagi o malaking bahagi ng Luzon. Though apektado ang extreme Northern Luzon, Batanes at Babuyan Islands, pero hindi naman ganoon katindi ang magiging pinsala nito sa ilang bahagi ng ating bansa tulad sa Visayas at sa Mindanao. Ibang senaryo na po yun, mga kaibigan. So tulad ng aking sinasabi, ang super typhoon para sa kalaman ng bawat isa ay nagtataglay po ng wind signal number 5. So gano'n naman daw kalakas ang signal number 5. Pag sinabi po nating signal number 5, yan po ay umaabot sa 220 hanggang 240 kilometers per hour na lakas ng hangin. So anong lakas ng hangin ang meron tayo ngayon? Makita nyo, 130 pa lamang. Pero pag lumapit pa siya, 215. Pagdating naman po ng Monday, 2 p.m. ay lalakas siya sa 230 kilometers per hour at yung pinaka-max niya aabot yan hanggang sa 240 kilometers per hour. Pero huwag kayong mag-alala dahil kapag bumilis naman ng pagkilos nito, mabilisang bugso lamang yan at lalabas din yan ang ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, nagme-maintain yung pagkilos niya sa 10 kilometers per hour which is mabagal ho yun. At yung isa pa na senaryo, baka natin makalimutan natin,
Kapag ka ito'y direktang tumama sa kalupaan ng ating bansa o sa Philippine landmass, posibleng humina ito ng konti dahil sa impact ng pressure na meron po sa lupa, ano? Yung mga puno, yan, pwedeng mabawasan ng konti yan. Pero yung magiging pinsala niya, ganun pa rin, no? Pero yung sirkulasyon ng hangin niya, mababawasan ho ng kaunti yan. So ngayon, tulad nito, meron tayong super typhoon na minomonitor at ayon na rin sa advanced weather forecast natin, may panibagong susunod pa. Dito sa may bandang silangan, nakikita nyo yung sirkulasyon ng hangin na yan. Nagbabanta na naman yan. Isa na naman yan low pressure area na may banta din na maging isang ganap na bagyo. Pero wag nyo na munang isipin yan, wala pa naman yung direktang epekto sa anong bahagi ng ating bansa. Unang-una lagi kong sinasabi, pinapaalala sa inyo. Ngayon pa lamang po, maging updated lagi sa lagay ng ating panahon. Ako ho, maagang gumigising para yung mga kababayan natin mabigyan agad ng magandang balita, no? Patungkol sa lagay ng panahon. Masama man ng panahon, maulan man, at least na-update po. Yung mga kababayan natin pumapalaot, wag muna kayong pumalaot. Yung area ng extreme northern Luzon, no? I-double check nyo po sa LGU. Kahit ang tingin natin sa panahon ay okay, kalmado, bandang hapon ay umaatake ho ang malalakas na pag-uulan. So sa Visayas at sa Mindanao naman, medyo hindi naman masyadong maapektuhan, pero yung mga localized thunderstorm at habagat, naapektuhan yan. May mga pag-uulan pa rin. Pero yung malalakas na hangin, medyo malimit lamang sa Eastern Visayas at sa ilang bahagi ho ng Mindanao. Pangalawa, lagi kong sinasabi na maglinis tayo ng kapaligiran natin. Yan po, hindi ako magsasawang ipaalala sa inyo. Yung mga basura dito po sa Metro Manila, ang dami. So makakaranas na naman tayo ng malawakang pagbabaha, biglaang pagbabaha. And for sure, ibang mga kababayan natin, nakakalat ang mga basura, mga plastic na bumabaraho sa kanal. So maging responsable tayo, tulungan natin ang sarili natin, ang ating community para ho hindi tayo makakaranas ng biglaang pagbabaha. Kahit sabihin natin na isang bugso ang malakas lamang itong si Super Typhoon Nando, matindi naman ang magiging epekto nito sa habagat na siyang magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Pangatlo natin, lumikas na kung kinakailangan. At as in, kinakailangan talagang lumikas na. Yung mga lugar dyan sa aking binanggit, no? Extreme Northern Luzon, Batanes, Babuyan Island, Cagayan, yung mga lugar ho na yan. Dahil sa banta ng super typhoon. Mag-evacuate na tayo sa ligtas na lugar, lalo na yung mga nakatira sa paanan ng bundok, malapit po sa mga ilog, malapit sa baybayin ng dagat, yung mga malalapit po sa mga delikadong lugar, lumikas na ho kayo. Importante, no? Ako na ho ang nagsasabi. So, pangapat natin, mag-stock tayo ng sasapat na pagkain na pang ilang araw na. Hanggang, sabihin na natin hanggang 4 hanggang 5 araw dahil hanggang sa Wednesday or Thursday pa ito nga pong banta nitong si Bagyong Nando. At ito pa mga kaibigan, safety rin po natin ang ating mga importanteng gamit. So ano-ano ba yon? Mga papeles natin, importante naka-plastic yan para hindi bumabasa. Tapos, yung mga electric appliances na medyo nakasaksak pa pag umulan, alanganin delikado, babaha, hugutin nyo na para hindi po makuryente yung family natin, yung mga anak natin o kamag-anak ho natin. At eto pa mga kaibigan, napaka-importante din na i-make sure natin yung ating kabahayan na yung mga light materials ay naka-double check, nakapako na maayos, nakatali, yung mga bubong mamaya may butas o hindi maayos yung pagkapako, baka mamaya maapektuhan ng Super Typhoon Nando, talagang tangin agad at matanggal yung bubong, medyo delikado tayo doon. Etong sinasabi natin, paalala ko sa inyo na mas maaga-agapan na natin para ho walang mapahamak at wala pong bawian ng buhay, and hopefully pag-pray natin na hindi po mangyari yon. So ito pa, dadagdag ko din, ipanalangin natin sa Diyos na magbago ang pagkilos nito. Sa pangalawang senaryo, tumaas siya ng konti para hindi direktang tamaan ng mata or ng sentro ng Bagyong Nando. Ito nga pong Extreme Northern Luzon, Batanes, Babuyan Islands, yung mga lugar ho na yan. At ngayon uli, itatake ko yung opportunity dahil meron tayong binabantay super typhoon, mga bagyo, meron tayong alalahanin sa ating mga puso. Meron akong i-share po muli na Bible verse ngayong araw po ng linggo. So narito na po ang ating Bible verse of the day. Mga kababayan, mga kapatid, narito na po ang ating Bible verse of the day. Sa Matthew chapter 8 verses 23 hanggang 27, narito po ang sinasabi. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. 24, habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan na ng mga alon ang bangka. So 25,
Kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising. Panginoon, niligtas niyo kami, mamamatay kami. Sabi nila, 26, ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat sa sinabi, ano kaya ang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Napakaganda ho ng balita na ito mga kaibigan, no? Yung ilustrasyon na ito na kung saan ay makikita ho natin, pinatigil ni Jesus ang malakas na bagyo. So in reality, sa sitwasyon ho natin ngayon, posibleng mangyari yan. At wala namang talagang imposible kapag tayo ay mananalig, no, sa ating Panginoong Hesus. Tulad nito, meron tayong pinagdaraanan, merong super typhoon Nando. So kinakailangan natin ng matinding panalangin. Hindi nyo napapansin ang panalangin ho ay nakakatulong at nagbibigay ng pagbabago. Kung sabay-sabay tayo mananalangin sa sitwasyon natin ngayon, ang super typhoon Nando ay malaki ang tsansa na magbago o lumihis at hindi maapektuhan ang ilang bahagi ng ating bansa. Tulad na lamang ng sinabi dito ng mga alagad, no, si Jesus Christ ginising pa nila at sinabi ni Jesus, nasaan ang inyong pananampalataya? So tayo din, no, kahit hindi natin kasama si Jesus sa mga oras na ito, kung meron tayong pananampalataya sa ating puso na nagtitiwala tayo na kayang malusaw o kayang humina ang bagyo na yan, mangyayari at mangyayari yan. Alam ko yung iba ang iniisip, imposibleng mangyari yan. Imposible. Puro imposible ang sinasabi at iniisip nila. Pero kung ikaw ay tunay na nananalig at alam mong may magagawa, no, ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, talagang mangyayari. Hihina po ang bagyo na yan. Wala pong imposible. Pero titignan natin mabuti, no? Kahit po sa sitwasyon natin ngayon, na sobra tayong kinakabahan, ang panghahawakan ho natin ay ang mga salita ng Panginoon. Alam ko yung marami sa atin sa ngayon ay hindi pa nakaka-recover ng mga sunod-sunod po ng mga pag-uulan or bagyo ng mga nakaraang buwan. Pero ipapaalala ko lamang sa inyo na ang pagsubok po ay binibigay ng Diyos para tayo ay patatagin sa mas matitindi pang mga pagsubok. At kapag yung mga pagsubok ho na yan ay ating nalagpasan, ay biyaya na po ang magiging kasunod niyan. Tulad ng sinabi sa salita ng Panginoon, wala namang pagsubok na ibinigay ng Diyos sa atin na hindi naranasan ng ibang mga tao. Lahat po tayo nakakaranas, iba-iba lamang ang sitwasyon. Sa oras ng unos o panahon ng unos, bagyo, hindi lamang literal na bagyo, pati na rin sa ating mga buhay. For example, sa family natin may problema, financially, sa health, sa kalusugan at sa iba pang mga bagay, unos siya na dumadating sa buhay natin na dapat po natin malagpasan. Pero ang maganda nito, kapag may pagsubok or may unos sa ating buhay, na-enjoy pa rin natin yung buhay natin na may kasamang Diyos sa ating buhay, no? Lagi nasa sentro natin ang ating Panginoong Hesus na siya pong nagbibigay sa atin ng kalakasan sa mga pagsubok na ito. So tulad na aking sinabi, ang super typhoon Nando, hindi natin dapat pangambahan. Amen po ba? Nagtitiwala ba kayo sa Diyos? Ipanalangin natin na magbagong sitwasyon at ang direksyon nito. Kaibigan, kabayan, kapatid, kung nakaabot ka ho sa pinakadulo ng ating video, mapalad ho kayo dahil nagbibigay tayo dito ng paalala at yung salita ng Panginoon na pagkain natin ngayong araw po ng linggo. So pa-comment po ng pangalan ninyo kung taga saan po kayo para alam ko naman kung umabot ba kayo dito sa dulo. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Magandang araw, God bless po sa inyong lahat.